Magandang araw sa inyo mga bata. Ngayon ay tatalakayin natin ang ating aralin sa GMRC. At ang layunin natin ngayon ay maipakita nyo ang pagiging madasalin sa pamamagitan ng wastong kilos at salita sa pananalangin at matukoy ninyo ang sarili ninyong paraan ng pananalangin. Ngayon, nais kong suriin ninyo ang larawan at sagutin ang mga tanong. So, ano ba yung nakikita nyo sa larawan? Ayan, etong dalawang 'to, sila. Anong napapansin niyo sa kanila? Ayan, so sila ay naghuhulog ng barya sa kanilang alkansya. So meron silang magkaibang uri ng alkansya. So ang mensahe ng larawan ay maipakita na kailangan o maganda sa isang batang tulad nyo ang mag-impok o mag-ipon. So ano-ano ba ang mga paraan ng pag-iimpok at pagtitipid? Noong ating nakaraang aralin, tinalakay na natin na hindi lamang pera ang iniimpok o tinitipid. So marami pang bagay, 'di ba? Maaari niyong tipirin ang inyong gamit sa eskwelahan kagaya ng lapis, papel, 'yan, krayola, kailangan ding tipidin ang tubig, ang kuryente. Yan. So, ito ay mga tinitipidin natin para mas makatipid o makapag-ipon tayo ng pera at magamit natin sa panahon ng ating pangangailangan. Kaya, bakit kailangan mag-impok o magtipid? Kasi, para may magamit tayo kung sakaling kailangan natin at wala tayong, ayan, sapat na pera dahil minsan dumadating talaga sa pagkakataon na ang mga nanay at tatay nyo ay kinakapos, no? So, hindi natin masasabi. Kaya mahalaga na mag-impok kayo at maging matyaga. Paano magiging matyaga? Yung pag may gusto kang bilhin pero hindi mo naman kailangan, pero gustong-gusto mo siya, kailangan mong magtiis, no? Na wag mo siyang bibilhin. Tapos wag kang magsasawa na mag-ipon at maghulog sa iyong alkansya. Yun yung pagiging matyaga. Sa pagiging matyaga, kailangan ng disiplina at pagiging matiisin. Yan. So ngayon, may babasahin ako sa inyo. Handa na ba kayo? Yan. So ito ay isang tula tungkol sa pagiging madasalin. Ang batang madasalin. Ang batang madasalin nagiging matulungin. Ang batang madasalin nagiging malikhain. Ang batang madasalin nagiging masunurin. Ang batang madasalin nagiging maunawain. Ang batang madasalin nagiging matiisin. So maraming binanggit na katangian o puwedeng maging katangian ng isang batang madasalin. So ano-ano ang mga maaaring mangyari sa isang batang madasalin? Okay, so ikaw ay magiging masayahin, matulungin, matiisin, malikhain, o ano pa. So maraming magagandang katangian ang mangyayari sa isang batang madasalin. O siyempre kapagka mabubuti ang iyong katangian, marami ang matutuwa sa iyo. So ngayon, sa araling ito, kayo ay inaasahang maipakita ang pagiging madasalin sa pamamagitan ng wastong kilos at salita sa panalangin at matukoy ang mga sariling paraan ng pananalangin. So, may iba't ibang sariling paraan tayo sa pananalangin, no? May iba't iba kasing relihiyon at iba-iba ang gawin natin o paraan kung paano manalangin ang bawat isa. Pero dapat kahit iba't iba, ayan, kung kakaiba siya sa inyong paningin, hindi dapat natin yun pinagtatawanan. Kailangan natin itong irespeto, okay? Kasi ang pagrespeto sa paniniwala ng bawat relihiyon ay makakatulong para magkaroon ng kapayapaan. At yun din ang mangyayari kapag tayo lagi nananalangin, no? May iwasan yung gulo, away, gera, yan. Kaya mahalaga ang pananalangin dahil ito ay powerful, makapangyarihan ang panalangin. So ngayong araw ay pag-aaralan na natin ang sariling paraan ng pananalangin at kung paano ito nakakatulong
para mapabuti ang ugali ninyo. Pagmasdan ang larawan, ayan, tignan nyo ano bang ginagawa kaya ng bata. Kung ang sagot nyo ay nananalangin, mahusay kayo. Siyempre, ginagawa nyo ba yan? Okay, so kapag tayo ay nagdarasal, may mga sinasabi tayo sa Diyos. Kayo ba? Ano bang sinasabi nyo sa Diyos kapag kayo ay nananalangin? Kayo ba'y humihingi lang o nananalangin 'pag may kailangan lang kayo? O kapagka may natanggap lang kayong maganda saka lang kayo nananalangin, kapag hindi ayaw niyo ng manalangin? So ang pananalangin ay dapat araw-araw, kahit saang lugar tayo puwede tayong manalangin. So ang bawat isa sa atin ay iba't iba ang paraan ng pananalangin kagaya ng nakikita ninyo sa larawan. Dahil sa iba't ibang relihiyon, yan, may iba-ibang gawi o paraan o paniniwala tayo. Kagaya nito, may nakadapa, may nakaluhod, may hawak ng rosaryo, minsan may nakapikit, may nakamulat. Yan. So, iba-iba tayo ng pamamaraan. Ang mahalaga ay tayo ay may panahon na makipag-ugnayan sa Diyos o makipag-usap sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. So kapag palagi kang nagdarasal o nananalangin, ano ba ang katangian mo? Yan, syempre ikaw ay tatawaging batang madasalin o mapanalanginin. Okay? So pag nakita ko, ay, yung batang yan ay madasalin. Lagi siyang nagdadasal. Napakabuting bata niyan. Okay? So syempre mga bata, dapat 'pag tayo nagdadasal, mabuti yung ating idinadasal. Hindi tayo magdadasal ng hindi maganda. Halimbawa, may nakaaway ka, tapos ipapanalangin mo siya ng hindi maganda. So, hindi yon panalangin sa Diyos. Ang nakakarinig nun ay yung nasa panig ng hindi maganda, 'no? Kaya siya ang matutuwa, yung nasa panig ng kasamaan kapag nanalangin tayo ng masama sa ating kapwa. Siya ang magdiriwang at malulungkot ang Diyos kapag tayo ay nananalangin ng masama. So, hindi niya yun papakinggan kasi hindi yun maganda. Kaya dapat kung tayo ay may nakasamaan ng loob, ipanalangin natin na maging mabuti siya, maging mabuti din tayo sa kanila. Okay? So ano nga ba ang panalangin? So ang panalangin ay paraan ng pakikipag-usap sa Diyos. No, siyempre ikaw pagka may kausap ka, gusto mo ba masama ang sinasabi niya? 'Di ba ayaw mo? Gano'n din ang Diyos. Ayaw niya na masama siyempre ang lalabas sa bibig mo o ang nasa isip mo, kahit na hindi natin siya nakikita, alam niya kung ano ang nasa isip natin. Kaya dapat 'pag nananalangin, ito ay mga kabutihan lamang ang ating sasabihin dahil kapagka masama o hindi maganda, hindi Diyos ang ating kinakausap. Okay? So, ang madasalin ay katangian ng isang tao na taos-pusong nagdarasal, galing sa puso mo. Hindi lang sinabi na, "Oh, magdasal ka, sige na nga magdadasal na ako," pero sa totoo ayaw mo namang magdasal. So, hindi 'yun taos-pusong pagdarasal. So, taos-pusong pagdarasal na nanalangin sa Diyos, kay Allah o dakilang lumikha ng madalas. Iba-iba ang tawag ng bawat relihiyon sa Diyos. So kahit ano pa man ang tawag, ang mahalaga tayo ay natututong manalangin ng madalas. Ibig sabihin ng madalas, palagi. Okay? Araw-araw. Yun dapat ang ating ginagawa. Huwag nating kakaligtaan para laging matuwa ang Diyos, lagi silang nasa tabi natin. So lalayo yung masama dahil ayaw niya ng batang nagdadasal. So kung lalayo siya, hindi na kayo mabubulungan na gumawa ng masama. Lagi na kayong gagawa ng mabuti at magiging mabuting bata kayo. Pag-aralan natin ito. So, ang batang babae ay laging nagdarasal araw-araw. Ano ang katangiang mayroon ng batang babae? Ano ang sinabi ko kanina? Kapag palaging nagdarasal ang isang tao, siya ay tinatawag na madasalin. Okay. So, madasalin ka kung palagi kang nagdarasal. Pero dapat
ang idinadasal mo ay mabuti, 'no? Yung minsan sinasabi ng iba, "Yun madasalin pero ang sama ng ugali." Baka naman kasi ang pinagdarasal niya ay hindi maganda. Okay, so iba ang kinakausap niyo kapagka ang ipinapanalangin niyo ay hindi maganda sa kapwa, 'no? Iba ang kinakausap niyo, hindi Diyos 'yun, hindi ang dakilang lumikha. Kaya dapat mabuti ang ating idinarasal, okay? So, ang dalawang bata sa larawan ay magkaibigan. Alam niyo ba ang kanilang pangalan? So, aalamin natin 'yan mamaya. At ano-ano kaya ang kanilang katangian? So, nais niyo na bang malaman? Tara na. So, magbasa na tayo. Handa na ba kayo? Ito ay si Ken. Dati siyang hindi nagdarasal. Inuubos niya ang kanyang oras sa paglalaro. Isang araw, tinanong siya ng kanyang nanay kung ano ang pangarap niya paglaki niya. Sinabi niya na nais niyang maging guro. Makakamit mo yan kung ikaw ay magiging madasalin, sabi ng kanyang nanay. Mula noon, lagi siyang nananalangin na naway matupad niya ang kanyang pangarap. May sarili siyang paraan ng pananalangin tulad ng pagpikit ng mata, pagluhod at pagyuko ng kanyang ulo. Ginagawa niya ito upang hindi siya magambala ng anumang mga bagay sa paligid niya. Dahil sa paraan ng pananalangin ay nakatulong sa pagpapabuti ng kanyang ugali. Naging matulungin, mabait, magalang, masayahin, disiplinado at masunuring bata si Ken. Ito naman si Karen. Dati hindi rin siya nagdarasal. Ngunit dahil sa impluwensya ni Ken, naging madasalin siya. 2 beses siyang manalangin sa isang araw. Hindi niya hinahayaang lumipas ang isang araw na hindi siya nakakapagdasal. Ipinipikit niya ang kanyang mga mata at iniyuyuko ang ulo, tanda ng pagpapakumbaba sa Diyos. Dahil sa katangian niyang ito, siya ay naging matulungin, mabait, magalang, masayahin, disiplinado at masunuring bata. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento, mga bata? Sana'y nagustuhan niyo ito. At sana tularan natin si Ken at si Karen. So, sino nga ang dalawang tauhan sa ating kwento? Ang dalawang batang madasalin? Tama, ito ay si Ken at si Karen. So, ano-ano ba yung sariling paraan ni Ken at Karen ng pananalangin? So, si Ken, siya ay nakapikit, nakaluhod at nakayuko para hindi daw siya magambala. Si Karen, nakapikit at nakayuko, tanda ng pagpapakumbaba niya sa Diyos. Okay, so iba-iba ang paraan, pero ang mahalaga, sabi ko kanina, taos puso, galing sa puso. Yan, sa mabuting puso dapat galing ang inyong panalangin. So, kayo ba? Paano ba kayo nananalangin? So, may isipin nyo nga, paano ba kayo nananalangin? O nananalangin ba kayo? Bakit kailangan nating manalangin? Ano ba ang naidudulot nito sa inyo? O kanina sinabi ko na maraming magandang ugali ang mangyayari sa inyo kapag kayo ay nananalangin. Isipin nyo nga, ano na bang naging mabuting naidulot sa inyo ng pananalangin? So muli nating babasahin ang tula tungkol sa pagiging madasalin. Ang batang madasalin. Ang batang madasalin nagiging matulungin. So tingnan nyo ang nasa larawan. Yan, isa yan sa maaari niyong maging katangian kapag kayo ay naging madasalin. Kapag may batang nadapa, madalas tinatawanan ng iba. Pero kung ikaw ay madasalin, ang una mong magiging ah, aksyon tungkol dito ay tutulungan mo siya, hindi mo siya pagtatawanan. So, ganyan. Isa yan sa maaari mong maging katangian.
Ang batang madasalin nagiging malikhain, okay? So, may mga talento tayong ibinigay ng Diyos. Kapag tayo ay madasalin, bibiyayaan tayo ng Diyos ng, tamang kaisipan upang mapahusay natin ang ating talento kagaya ng pagpinta. Maaari namang ding maging malikhain tayo sa pagsayaw kung ikaw ay magaling magsayaw. Maaari ka ring maging malikhain sa pag-awit. Okay, so lahat ng 'yon ay maaaring, kakakitaan ng pagiging malikhain. So marami pang ibang paraan para maging malikhain. Maaari kang mag-imbento ng mga bagay na patapon na o mag-recycle ng mga patapon ng bagay at doon ay makakatulong ka pa upang mabawasan ang basura, 'yan. Ang batang madasani nagiging masunurin. So kapag may sinabi si nanay, hindi ka na magdadabog, hindi ka aayaw, kundi sasabihin mo, opo nanay. Maiintindihan mo na kailangan mo ng sumunod dahil ikaw ay batang madasalin at pumunta na sa'yo, nasa sarili mo na ang magandang katangian dahil lagi kang ginagabayan ng mabuting espiritu. Okay? Kasi lagi kang nananalangin. Ang batang madasalin nagiging maunawain. Okay? So, hindi niya iniisip lagi ang kanyang sarili. Iniisip niya ang ibang tao bago siya magdesisyon. Okay, 'yan. Hindi ka na nagiging bugnutin, naiintindihan mo, inuunawa mo kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay. Hindi yung konting mali lang ng ibang tao, magwawala ka na, magagalit ka na, hindi mo naiisip na ikaw din ay nagkakamali. 'Pag maunawain ka, 'yan. So, hindi ka kaagad nagagalit. Ayan, pinag-iisipan mo kung bakit kaya nangyari ang mga bagay na yun. Okay? Yan. Tsaka inuunawa mo bakit ka sinasabihan ng nanay mo, ng teacher mo, o ng iba pang tao. Ang batang madasalin ay nagiging masayahin daw. Yan, nagiging masayahin ang batang madasalin. So kapag ka tayo kasi grade 1 ay gumagawa lagi ng mabuti, yun ang higit na nakakapagpasaya, 'no? Kapag nakapagpasaya tayo ng ibang tao dahil sa ating pagiging mabuti, tayo ay lubos na magiging masaya, okay? Yun ang tunay na kasiyahan. So yun, ano-ano ang mga nagiging ugali at katangian ng batang madasalin? Una, ano yung mga binanggit ko kaninang natandaan niyo? O masayahin, matulungin, malikhain, masunurin, maunawain. Okay? So, kanina sinabi ko na o tinanong ko na sa inyo kung paano kayo nananalangin. So, isipin nyo, alin kaya o ano kaya ang paraan ng aking pananalangin? At bakit nga ba kayo nananalangin? Siyempre, ito ay paraan ng pakikipag-usap natin sa Diyos. Kahit hindi natin siya nakikita. Yan. We live by faith, not by sight. Sabi nga daw. Ibig sabihin, tayo nabubuhay dahil tayo naniniwala sa Kanya, hindi dahil nakikita natin siya. Kasi hindi naman talaga natin siya nakikita. Pero tayo ay naniniwala na may Diyos na naandyan para sa atin. So ngayon, may gagawin kayo. Itaas ang kanang kamay kung ito'y sariling paraan ng inyong pananalangin. Ibig sabihin, pwedeng itong hindi ginagawa ng iba habang sila ay nananalangin. Okay, yun yung tinatawag nating sariling paraan ng pananalangin. At kung ito naman ay hindi sariling paraan ng pananalangin, itaas ang kaliwang kamay. Ibig sabihin ng hindi sariling paraan, ibig sabihin kailangan lahat ay gumagawa nito, no? Yan. Kapag naman sariling paraan, pwedeng hindi ito ginagawa ng iba. Una, nakapikit ang mata. O yan, ginagawa ba yan ng lahat habang nagdadasal o ito ba ay sariling paraan ng pananalangin ng ibang tao? Yan. So, ito ay sariling paraan. May iba kasi na hindi naman nakapikit ang mata kapag nagdarasal. Araw-araw nananalangin. Yan. Ito ay kaliwang kamay. Kasi dapat araw-araw tayong nananalangin. Lahat tayo dapat araw-araw nananalangin. Nakaluhod at nakayuko ang ulo.
Okay, so ito ay 'yan, kanan kasi hindi naman lahat nakaluhod at nakayuko. Yung iba ay, iba ang ginagawa, puwedeng nakatayo, nakadapa, 'yan. Nakasubsob ang ulo. Okay, so yung iba hindi naman nakasubsob, yung iba minsan nakatingin sa langit, nakatingin sa, nakataas lang o naka-chin up habang nagdadasal, yung iba nakayuko. So iba-iba ng paraan. Yan, next, taimtim na nananalangin. Yan ay kaliwa. Dapat lahat tayo taimtim. 'Pag sinabing taimtim, galing sa puso, nagninilay ka. Sinasa puso't sinasa isip mo talaga ang iyong pinapanalangin. Seryoso ka sa iyong sinasabi. Nakadapa. O, siyempre yan ay kanan. So, yung iba kasi, sabi ko nga kanina, may nakatayo, may nakaluhod. Next, mahinang boses. O, kaliwa din yan kasi merong mga nananalangin na malakas ang boses. Yan. Mula sa puso, syempre dapat lahat galing sa puso ang pagdarasal at nagpapasalamat. Dapat 'pag tayo nananalangin, lahat tayo dapat ay huwag kakalimutang magpasalamat sa Diyos. Hindi tayo nagdadasal para mahingin lamang. Tayo ay nagdadasal din dapat para magpasalamat, 'di ba? So, 'di ba kayo, kapag may binigay sa inyo o may halimbawa, meron kayong niregaluhan na friends niyo, 'pag hindi siya nagpasalamat, 'di ba, sasabihin mo, "Ay, 'di man lang nagpasalamat." O gano'n din ang Diyos, dapat tayo ay nagpapasalamat sa araw-araw na biyaya binibigay niya. Biyaya ng buhay, ng kalusugan, 'yan, sama-samang pamilya, okay. So ngayon mga bata, ano-ano nga ba ang mga nagiging ugali at katangian ng isang batang madasalin? O nabanggit kanina, matulungin, masunurin, maunawain, malikhain at masayahin. Maaari pang maraming madagdag na katangian ng isang batang madasalin. At alalahanin nyo, paano kayo nananalangin. Yan, kung anong, kahit anong paraan pa yan, basta kailangan ay taos-puso tayong nananalangin. So, tandaan ang panalangin ay isang paraan ng pakikipag-usap natin sa Diyos kahit hindi natin siya nakikita. Sa pamamagitan nito na ipaparating natin ang nais nating hilingin sa Kanya. Ang pagiging madasali natin ay nakakatulong sa paglinang ng mabuting ugali. At para sa inyong pagsasanay pagtataya, makinig ng mabuti sa pangungusap na babasahin ko. Isulat sa inyong papel ang letrang T kung ito ay tama at M kung mali. Tuwing gumigising si Ana ay lagi siyang nananalangin. Nag-aalay siya ng pagpapasalamat at humihingi din ng gabay at tulong sa dakilang lumikha. T pag tama, M pag mali. Ikalawa, si Miko ay isang Muslim. Laman ng kaniyang panalangin ay ang lubos na pagpapasalamat kay Allah. T pag tama, M pag mali. Bago kumain ay nagdarasal si Mika bilang pasasalamat sa mga biyayang kaniyang tinatanggap. T pag tama, M pag mali. Tuwing nagdarasal si Ed ay palaging nagbibiro sa kanyang mga sinasabi. T pag tama, M pag mali. Ibig sabihin na nagbibiro, nagjo-joke lang siya pag nagdadasal siya. 5. Mataimtim na nanalangin sa Diyos si May, humihingi siya ng kapatawaran sa kanyang mga pagkakamali at humihingi siya ng siya'y gabayan araw-araw. T pag tama, M pag mali. Dito nagtatapos ang ating aralin sa GMRC. Naway may natutunan kayo at huwag kakalimutang manalangin para mas maging mabuting bata at tao tayong lahat. Paalam!